Buhay pa rin siyempre ang ating mga manggagawa at since last week, since pumutok itong gulo sa Middle East, we've been talking to all the stakeholders na apektado po nitong gulo po dyan sa gitnang silangan. At siyempre ang ating mga manggagawa kasama rin po dyan. Let's take it one point at a time. Ito po may mga sinusulong po na yung 4-day work week para po makatipid po sa pamasahe, makatipid po sa sa kuryente, di ba? What's your take on this? Ang ating bang manggagawa ay pabor? Sang-ayon ba kayo dito? O sa tingin nyo po, masyado po tayong napapagod dahil po humaba po yung araw natin? Opo, yung aming panawagan sa 4-day work week, dapat ito po ay produkto ng kasunduan at meron pong kasulatan sa pagitan ng mga manggagawa at ng kanilang management whether they would adopt yung 4-day work week kasi unfortunately hindi po ito bagay talaga sa lahat ng industriya, especially sa nabanggit nyo. Kung magiging 10 oras, 12 oras sa isang araw ang tatrabahuin, ay napakahirap po yun sa mga labor-intensive industries. Correct. Gayon din, no, ang aming panawagan, basta trabaho higit 8 oras, regardless kung ito ay compressed work week, dapat yun ay bayad ng overtime pay. Napakahalaga ho nito, especially dahil mas marami po tayong mga manggagawa na arawan ang sweldo. Sila yung nangangamba na kung gagawing 4 na araw ay magkakaroon sila ng kabawasan sa benepisyo at sweldo na yun naman po ay pinagbabawal. So pero may follow-up lang, Jer. Yung overtime pay ho ba, meron na ba tayong batas kung paano i-compute kung 4-day work week po yan? Yun nga po yung nananawagan kaming repasuhin kasi alam niyo po ang naggo-govern dito, especially for private sector, ay isa lamang pong labor advisory ng Department of Labor and Employment na naisulat yun way back pa 2004. Ang nakalagay kasi doon ay hindi daw overtime pay yung kung 10 hours per day. Pero yun ay directly contradicting yung labor code which states that for a day's work over 8 hours should be paid an overtime. Parang hindi ko maintindihan. So paano 'yun? Kung kayo po ang tatanungin, let's himayin lang po natin. Kunyari tayo po ay nakipag-usap sa ating mga boss, no, pumayag sila 4-day work week kasi kunyari front of house, no, clerical. So instead of Monday to Friday, Monday to Thursday na lang ako, pero ang pasok ko imbis na 8 to 5 magiging 8 to 7. Para po maging 10 oras, correct ba? Kasi 1 hour lunch break. Yung ba ay katumbas na sa overtime, but because my output is still 40 hours a week, it should be regular pay. Or should it be overtime pay? Ang ano po namin ay overtime pay sapagkat yung 8 oras na trabaho po ay yan po talaga yung standard tsaka yan ay fundamental na karapatan ng ating mga manggagawa kasi ang rason doon ay 8 oras na trabaho, 8 oras na tulog, 8 oras na personal na buhay. So kung gagawin nating 10 hours ang trabaho, yung 2 oras kasi kailangan bayaran ho ng premium yon. Kasi pagod na si manggagawa doon, sagad na siya, at gagabihin pa siya ng uwi. Kaya yun ang nananawagan kami na dapat bayaran ho ng overtime yon. Pero ang mas fundamental pa rin sa amin, bottom line sa amin, sana dito po sa mga 4-day compressed work week, hindi lamang po kasi dapat manggagawa yung pinag-a-adjust at hindi po sana ito gamiting pangtapal dun sa mga dapat po lalong gawin ng pamahalaan bukod pa po sa overtime araw-araw ng ating mga manggagawa. Kasi ang ano ko naman doon, ang pagkaalam ko, correct me again if I'm wrong, ang tinitignan yung output di ba? 40 hours per week, ang suma total. So regardless, basta if you put in the 40 hours, it's not considered overtime pay. The reason nga nagfo-4-day work week tayo para po makabawas nga tayo po sa pamasahe at saka sa pag-on ng mga kuryente na pagdating. So kayo po, sa tingin nyo, you're going to be insistent na dapat overtime po ito? Especially po for the daily paid workers, yung mga arawang manggagawa po natin. Kasi doon naman po sa mga ang sweldo niya ay kinsenas sa 30, yung mga regular workers. Yung iba po talaga, ang reality is that hindi na sila nang niningil ng overtime pay. Kasi nagkasundo na sila na itong 40 hours, ito ang bayad pa rin. Ayan po yung para sa mga no work, no pay siguro, no? Yung mga arawan nga. Ako naman po, sir, alam naman po natin na lumampas na sa halos 100 piso kada litro yung pagtaas po sa presyo ng diesel at I think nasa 90 pesos per liter po sa gasolina sa iba pong mga lugar, ano? Pero
parang hindi pa rin po gumagalaw naman yung sahod po ng ating mga manggagawa. So kung kayo po ang tatanungin, kung ikukumpara po natin yung actual living wage sa minimum wage po na kinikita po ng ating mga manggagawa, living expenses po, sapat po ba, makatarungan po ba itong hinihingi nga na 200 pesos na panukalang hingin na dagdag po sa labor cost po or labor wages? Wages po ng ating manggagawa. Sapat na po ba yung 200 pesos? Kasi po, ikukumpara natin, tumaas po lahat. Inflation, lahat ng mga basic necessities po, yung mga presyo po ng mga bigas nga, tumaas na rin po. Ano po ba yung makatarungan pong matanggap po ng ating mga manggagawa kung hindi 200 pesos? Opo, ang TUCP Party List nanguna sa pagsulong nung dagdag na 200 piso. Nung 2022 pa nag-start yung kampanya na yan sa Kongreso, naipasaya na Senado at House of Representatives nung nakaraang Kongreso rin. At ngayong 20th Congress ay nirefile, ngunit binibigyan namin siya ng diin na dapat lalo ngayong aksyonan siya dahil nasa krisis tayo. Kung ang usupin ay sapat ba yung 200 pesos, ito po ay salbabida lamang doon sa ating mga manggagawa na kagaya na nabanggit nyo, nagtaasan na po lahat except lang yung sweldo ng ating mga manggagawa. No? In fact, sinasabi nga namin, yung ating mga manggagawang minimum wage earners na lamang, yung ating higit 5 milyon, sila po ay bibili ng pagkain, mas mahal, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng pamasahe. No? Yun po lahat nagtaasan na, except lang yung kanilang sweldo. At wala naman silang natanggap na kahit anong subsidiya o ayuda o suporta mula sa pamahalaan. Gayun din, no? Although may mixed reactions din kami doon sa suspension ng pamasahe kasi parang binanggit doon na sinuspend yung increase sa pamasahe para makatulong sa ating mga manggagawa. Pero ang paniwala namin, wag sana kaming pagsabungin yung mga manggagawa natin sa transport sector na nangihingi rin ng dagdag at yung mga manggagawang namamasahe naman. Oo. Pero Sir Carlos, ano yung pinakamalaking pangamba mo dito po kung magpatuloy po ang singalot nga po dyan sa Middle East? Ako, honestly, parang kung sakali, magpatuloy po yung digmaan dyan sa gitnang silangat at umuwi yung 2 milyon na mga overseas workers. Lampas 1,000 na ata pinauwi po dito dahil nangangamba nga sila. Kakayanin ho ba ng ating merkado, the labor market, to shoulder 2 million jobs here? Diba? Siyempre, pag uwi niyan, anong gagawin nila dito? Ang realidad po sa yung totoo, direkta, prangka na assessment ay hindi po maganda yung landscape. No? Yung lumabas po na latest na January Labor Force Survey, ang unemployment po natin nasa 5.8%. Yan ho ang pinakamataas na unemployment mula nung 2022 noong nasa pandemic pa tayo. So of course, natapos yung holiday seasonal jobs, nakaroon din ng epekto yung flood control corruption, nagkatanggalan sa trabaho, yung mga nasa government projects. Ang reality ang unemployed natin dito nasa 3 milyon na Pilipino. Hindi pa natin binabanggit yung underemployed. May trabaho pero hindi sapat ang kita. So unfortunately po, itong mga OFWs po natin na mapipilitang umuwi, ay kailangan talagang mag-double time, triple time po ng Department of Migrant Workers natin doon sa kanilang reintegration program. Pero ang reality, maaari po makahanap tayo ng trabaho based sa kanilang skills na kanilang nalinang doon po sa bansa, ngunit maaari hong bumagsak sila sa underemployed o worse po, doon po makadagdag sa unemployed natin. Siguro jumping off on that question, Patty, kasi nga itong mga OFWs naman natin, alam po natin na medyo upskilled na po sila kumpara po sa mas maraming mga manggagawa sa Pilipinas. Magkakaroon po ba ng epekto ito pag halimbawa sa competition po, sa paghahanap po ng trabaho dito? Ano po nakikinitan yung sitwasyon po na magaganap kung halimbawa maghanap na po ng trabaho dito ang ating mga umuuwing OFWs versus sa mga mga manggagawa ngayon dito sa Pilipinas? Siyempre po, lalong tataas po yung kompetisyon dun po sa ating labor market. No? In fact, binabanggit nga natin lagi, pati nga yung may mga college diploma na hirap pa rin humanap ng trabaho dito po sa atin. As kung doon naman po sa tinatawag ng upskilled, ang problema ko ay napakalayo naman ho ng wage level na meron ho dito sa Pilipinas kumpara ho dun sa kanilang pinanggagalingan na kagaya ho sa Middle East. Kaya hindi rin ho natin masisi yung ating mga kababayan na yung karamihan actually talagang ayaw
umuwi, Uwi, no? Kahit na sa panganib sila. Kasi kung dito naman daw, sasaluhin nila, mamamatay sila sa gutom. So, napakahirap po talaga na choice na kinakarap ng ating mga kababayan. Oo. Sorry. Sige, go ahead. So how are you preparing for this, Sir Carlos? Ang amin pong nanawagan kami sa Department of Migrant Workers kasi ang TUCP party list po ang pangunahing nagsulong actually nung pag-establish ng Department of Migrant Workers. Ang aming unang panawagan talaga ay yung tinatawag nating skills inventory. Na pag-uwi ng ating mga OFW, sana meron tayong inventory o database ng kanilang skills para ma-match po natin sila sa trabaho. Pero more often than not ay ang napupuntahan po nila yung sa entrepreneurial. So ginagawa po natin sila sumama sa MSMEs since 90% naman po ng ating mga negosyo ay nasa MSMEs. Correct. Oo, parang dapat ngayon, sa panahon ngayon, dapat umasa na lang tayo sa sarili natin. No? Magmuhuna na lang tayo sa micro or small enterprise, di ba? Para at least hindi tayo umaasa sa mga ganitong mga sitwasyon. My next question, Sir Carlos, is I don't know if this is a long way, a long shot, pero panahon na ba talaga dapat natin i-review na standardized na rin po ang sahod imbes na per region, kasi alam nga rin naman natin talaga per region, iba naman yung cost of living Pero ngayon po, dahil nga sa nangyayari po ngayon po dyan sa gitnang silangan, like ngayon, ang gasolina, ang crudo, mas mahal sa mga probinsya kasi syempre yung transport cost, di ba? Is it time that we should review already itong imbis na Regional Tripartite Wages Board? Dapat standardized na regardless of whether you're from NCR or Region 1, dapat pareho na ang sinasahod? Ito ba ay pabor o kayo po ay naniniwala na per region pa rin? Matagal na po rin kaming nananawagan na repasuhin na itong ang tingin namin bulok at palpak na sistema ng Regional Wage Board since 1989. Ang problema talaga ay na wala talaga tayong proper implementation dun sa batas kasi kahit naglagay tayo ng kung ano-anong criteria doon katulad ng living wage, hindi talaga sinusunod yun ng ating mga regional wage boards. At ang nangyari, nag-start silang 89 pesos lahat, national minimum wage. Parang karera yan ng lahat ng rayon. Yung ating National Capital Region, nasa 695 pesos na. Pero yung ating mga kapatid na Bangsamoro, nasa 411 pesos lang. So napakalayo na po talaga ng agwat kung kaya kailangan talagang repasuhin itong pagtatakda ng sweldo at ang pananaw ng TUCP, kailangan magsimula ito sa isang nationwide na increase. Kaya nga yung sinasabi namin, 200 pesos dapat across the regions. Kasi yun ang magsisimula na kailangan na marirealize ng ating mga kababayan na oo nga, dapat isang figure lang ang dapat ini-increase. Then from there on, doon na natin pwedeng simulan yung pagpapantay. Oo. Pero yung ano lang nga doon, syempre parang baka atakihin naman po yung mga employers dyan. Kunyari sa BARM, gumpisa sa 411. Ang laki ng hahabulin. Di ba? Baka hindi rin kakayanin ng mga kumpanya or ng yung mga may-ari ng mga negosyo, pahabulin yung rates po dito sa NCR at magsara na lang ng tuluyan, maging MSME na lang. So paano rin po babalansahin po yun, Sir Carlos? Ano po nga ng mga naisip ninyo pong pagbabalanse? Definitely hindi ito pwedeng bigla. Kasi kung bigla, mabibigla rin yung manggagawa, mabibigla rin yung ating mga negosyante. Kaya kailangan meron tong transition one step at a time. And we feel na mag-i-start dun sa one step na yon ay isang 200 pesos na wage increase. Doon naman sa mga hindi talaga kakayanin, so may existing exemptions tayo for the micro enterprises. And then we could also think about yung wage subsidy. Isa rin yung parte dun sa aming panukala para konti-konti makaagapay naman yung maliliit na negosyo at yung transition period, yan ay napakahalaga, no? Matansya kung hanggang kailan ba bago magtuluyang magpantay. But of course, hindi lang ito usapin ng wage setting kasi dapat meron ding economic, developmental perspective na kailangan gawin ng pamahalaan. Kasi for the longest time, pinabayaan nila yung about sa cheap labor, ang tingin nila, babaan natin ang sweldo, pupunta yung investor. Ang reality,
yung pinakamataas na sweldo sa Metro Manila, nagtakbuhan lahat yung ating mga manggagawa sa Metro Manila, sa Region 4A, kasi mas mataas ang sweldo ron. Oo. Okay, ako po, Sir Carlos, talaga naniniwala ako na ating mga manggagawa ang gulugod po ng ating ekonomiya at hence ng ating bansa po. No? So, sa dami po ng inyong mga nabanggit na mga pwede natin gawin, ano po yung masasabi niyong pinakamagandang structural reform na pwede po natin gawin when it comes to wages po ng ating mga manggagawa? Opo, yung unang structural reform talaga sa pagtatakda ng sweldo, kung ano man, mag-regional man tayo o mag-national, ay dapat naman since 1987 na sinulat natin sa konstitusyon yung salitang living wage, i-determine naman natin ano ba talaga yung living wage. No? Hanggang ngayon kasi walang kahulugan yan na itinatakda ang pamahalaan. Walang amount na binibigay. Kaya we are left na living wages nga ang tawag namin. Yung living wage na estimate nasa 1,200 pesos na. Yun ay bali sa Ibon Foundation. Pero ang pamahalaan wala pa ring ganung amount. So kailangan meron tayong North Star ba? Yeah. Ang tingin kasi ng pamahalaan parang pangarap lang yan. So kung pangarap lang yan, pwedeng di natin maabot. Pero karapatan kasi yan ng mga manggagawa na dapat ang pamahalaan mismo nagsiset siya. Ito ang living wage, ito ang puntahan natin. Oo, sabi nga nila, hindi nga living wage, survival wage na lang nga daw ang nangyayari. Kung dito nga sa NCR, sabi nyo nga, no, 695 kada araw, dapat talaga at least double income family ka para nga itong 1,200 ay makamit mo. Na sa tingin ko, no, halos lahat naman po talaga ngayon nagdo-double income na Hindi nakakayanin po talaga na isa lang ang kumikita sa isang household, correct? Tama po kayo, talagang karamihan nagdo-double income. Ang problema, dahil kakulangan din sa trabaho natin, yung kunwari, yung mag-asawa sila, yung isa talagang nakaka-minimum wage, yung iba minsan below minimum dahil rumaraket na lamang, makadagdag lamang doon sa kikitain para sa kanilang bahay. Ngayon nga, parang ang tingin namin, yung minimum wage, parang immune sa Middle East crisis kasi wala mang any instruction, Department of Labor and Employment, even Pangulo, nabanggitin man lang, reviewin natin yung current minimum wage rates, pag-isipan natin yung cost of living allowance. Parang lahat walang nagbabanggit tungkol sa sweldo ng mga manggagawa. Oo. So dapat talaga isulong ng inyong ng inyong party list talaga po itong mga bagong hakbang para po talaga mas magkaroon ng benepisyo ang ating mga manggagawa. Oo. Tama po kayo at gayon din, no, naghanap na rin kami ng ibang paraan para makaibsan ng hirap ng ating mga manggagawa kasi meron di usapin ng buwis. So niisip nga namin, no, nagbigay nga ng emergency powers to sa excise tax on fuel, hindi naman natin alam kung kailan gagamitin. Kaya meron kaming panawagan din na tanggalin naman yung 12% value added tax sa kuryente. Kasi sobrang mahal na ng kuryente, ba't binubuwisan pa ng pamahalaan? Napahirap din sa ating mga manggagawa. So yung mga karamihan na itong mga measures na ito, no, kahit yung national emergency na declaration, unfortunately, parang minasama pa ni Undersecretary Claire Castro nung aming pinanawagan yun. Baka dapat muna pag ikaw ay kumikita ng let's say less than 250,000 a year, baka yung income tax muna baka mas doable yan kasi 10% rin po yan 'di ba? Kung ikaw ay nagneneto sabihin natin ng 20,000 kada buwan, 'di ba? At i-waive muna yung 10% na income tax free, di may karagdagan kang 2,000. Malaking tulong na rin po yun. Baka yan ang mga low-hanging fruits yata na nakikita kong mas doable. Kesa sa yung reposuin mo yung value-added tax. Kasi ang tagal Baka, I don't know, you should be in a better position. But top of mind yan pag naiisip ko. Opo, no, even yung, kasi last time nag-set tayo ng income tax rate na yan, 2018, no, to train law. So iniisip din namin yan repasuin, ngunit napakatindi talaga ng opposition ng mga economic managers kasi it is as if they are still in business as usual mode. Naniningil pa rin sila ng all forms of buwis. Sabi nila, especially at this time, kailangan ng pondo ng gobyerno. Pero parang nakakalimutan natin kung ano yung nangyari nung last year. Yung massive na corruption scandal. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang hustisya doon na sana yung mga buwis na yun, yun ang nagagamit natin sa panahon ng krisis. Okay. Nako, sige po, Sir Carlos. Kami po ay with you, no, na talaga po sana gumanda po talaga yung kondisyon ng ating mga gagawa. We deserve
that. Kasi nga, araw-araw, nagbabanat tayo ng buto, tumutulong ating pawis. Nagbabayad tayo ng buwis. Nagbabayad tayo ng buwis. Tayo po ay nagiging mananakay, di ba? Tayo po ay humaharap sa anumang sitwasyon para lang po umuwi tayo sa pamilya natin at mabigyan sila ng magandang buhay. Maraming salamat po, Sir Carlos Oñate po. Thank you, Sir Carlos. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Mabuhay.